Nagluto nga ako nitong buttered shrimp pero may sabaw, kaya tara, samahan niyo uli ako sa aking pagluluto. Magandang araw sa lahat, maayong adlaw sa tanan. Hinugasan ko na nga itong mga hipon para malinisan na natin. Tinanggalan ko na nga siya nitong kanyang mga balbas na mahahaba. Di ko alam kung anong tawag nito, basta itong kanyang bungot-bungot ba? Kung sa Bisaya na term, bungot-bungot ba? Pagkatapos ko ngang matanggalan ng kanyang mga balbas, eto tinanggalan ko na naman siya ng kanyang mga bituka. Bago ko nga lang din nalaman na tinatanggalan pala ito ng bituka at may bituka din pala itong hipon. Sa amin kasi sa probinsya dati, kung magluluto kami ng ganito, hinuhugasan lang namin yan. At minsan nga, hindi na tinatanggalan ng kanyang balbas, basta nahugasan, diretso na agad pagluto. Pero dahil nga sumunod na tayo sa uso, ay eto, may patanggal pa tayong nalalaman. But in fairness naman, ang lalaki din pala ng bituka nitong hipon. At kulay itim pa nga ang kanyang itsura. Ganito na pala kadami ang aking nakuhang bituka sa hipon. Kung titingnan mo nga, parang maliliit nga itong bulati. O Zay, hindi mo kinaya na may mga bituka pala talaga itong mga hipon. Inulit ko ngang hugasan itong mga hipon para sigurado na talaga tayo na malinis na. Ganito na nga ang itsura niya nang matapos ko nang malinisan. Nakapaghiwa na rin pala ako dyan ng sibuyas, bawang at luya. Kaya nga dito sa kawali, nagisa na ako nitong mga sangkap at ang ginamit ko lang pala dito na panggisa ay itong margarine. Pagkatapos ko ngang magisa-gisa ang mga sangkap, inilagay ko na agad itong mga hipon. Isinunod ko na nga paglagay ang oyster at paminta. Nilagyan ko rin siya syempre ng magic sarap. At of course, mikos-mikos lang natin yan. Char. Kaya nga pala sinabi ko sa inyo na may sabaw itong buttered garlic shrimp natin dahil syempre guys, ginusto ko rin talaga tong medyo may sabaw pa. Para meron tayong pang sabaw sa kanin. Kadalasan kasing niluluto dito ay matuyo-tuyo siya pero ako okay na ako sa ganitong luto. Nakasandok na nga ako kaya tinikman na natin. Well, isa lang ang masasabi ko, kahit medyo may sabaw, wala din namang nabawas sa lasa. Masarap pa rin naman siya. Nagbalat na nga ako ng isang peraso para ma-feel ko talaga ang sarap, kaya isinawsaw ko na siya dito sa sarsa. Kaya ano pa ang inaantay natin? Kuha na rin tayo ng kanin at para makapag-umpisa na tayong kumain. Tara guys, kain tayo. Thank you so much sa inyong walang sawang suporta. God bless us all. Ingat kayo lagi. Bye. Love you. Mwah. O siya, dyan na muna kayo at tapusin ko lang itong kinakain ko.